nakita na natin yung meaning ng holiness. Holiness. So, nag-arrive tayo sa conclusion na God will never question our holiness in Christ. Bakit? Bakit hindi na-question ni God yung holiness natin in Christ? Holy na tayo dahil kay Jesus Christ. Amen. So, for it is He who included us 100% in Him. So, the moment na include na tayo kay Jesus Christ, in the eyes of God, we are holy. Sabi nga doon sa 1 John 4:17, kung binasa niyo ulit yan, as Jesus is, so are we in this world. So, ano bang ibig sabihin nun? Is Jesus holy? As He is, so are you in this world. But people around us will ask or question our holiness. Kaya nga may mga command tayo na, be ye holy, for I am holy. Can also be who I made you to be. So ano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin? How He made us. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 24, di ba? We are created in holiness, in righteousness and true holiness, or vice versa, no? Ephesians chapter 4. Now, ang mission natin, ang hindi natin naituloy noon because of time, nagsimula din tayo ng late noon, no? So, same time, start tayo ng late, but this is for the application. So, maraming questions si Ate Susan doon sa pinost niya. One of them is, what is your description objectively and subjectively about holiness? Yan, sa application na tayo. What is your description objectively, subjectively about holiness? Ano po, diyan ka nakaupo, ikaw ang nag-isasayang. Okay? So, pag sinabi ba natin objectively, of course, ito yung sinasabi nating holiness na ginawa ni Jesus sa atin. When we say subjectively, ito na yung output natin, because Jesus made us holy. Subjectively, parang nagiging, kumbaga parang simultaneously, we will act holy. Okay. May mga question tayo dyan na sasagutin. Is it by wearing long dresses? Yes or no? And why? Okay. Or having long hair? Yes or no? And why? By not watching movies in theaters? By not singing and dancing worldly music? By not eating blood or pork? Wow. I don't think so. Pork. Or shell food? Mga seafoods. Yung mga gumagapang, these are dietary laws of the New Old Covenant. Or not by drinking and smoking. Drinking yan, of course, alcohol yan. Hindi yan. Yung fermented drinks yan, no? And smoking, hindi yan yung smoked turkey, no? Alam nyo yan. A lot of more to us. And the truth will set us free. Okay. So, sino may mga idea about sa holiness natin subjectively? To the holiness that is objectively given to us. So, how do you relate about dresses, yung yung fashion? Now that we are holy, what should we wear? Yung fashion natin. Si Rosie daw. Gusto na sumagot ni Rosie yun. Nakabang na agad yun. Mataas na yung pamilya, kaya lang Pero actually blooming siya yun, kahit pilay, no? Maganda yung bagay, nakapost ka lagi. Ano po, pag... Papalimos. Hindi, bali sa akin po, parang traditionally po, parang before, na usual na sinusot po talaga ng mga kababaihan before is yung long dress. Barok saya. Parang respeto siguro. Okay. Ng mga kalalakihan. O pwede rin pong para hindi sila pastusin. Alright. So, now that we are Christian, should we? Or is it for us
to wear long dresses kasi may mga denomination ngayon, especially yung mga oneness na meron din silang mga dress code, no? Hindi sila nagwe-wear sila ng mga long dresses and then long hairs. Yung nanay ko hanggang dito yung buhok niya. Because they are oneness. Pag sila ay nagsisimba, talagang bestida below the knee, halos nandun na sa ankle. No? Okay. So, anong natin doon? Anong connection natin as a Christian, no? Sila oneness sila, they have their parang policy. Yung long hair ba, kailangan ba ang babae talagang long hair? And then, yeah, on and on, watching movies in theaters. Sa theater lang ba? What about sa living room? Diba? Yung mga movies na wina-watch natin. How can we identify holiness relating to what movies we watch? Okay lang bang panoorin natin lahat? Rated PG, rated 30, PG-13, rated 18 ba yun? R18, X-rated. Pwede pa na natin na panoorin yun. Come on, talk to me. Pero ano na lang, siguro po isipin na lang natin yung maging modest. Yeah, modest. It's a good word. Minsan po, Biblical yun. For example po, nanonood tayo ng mga porno, mga ganyan, parang nakaka-influence din po para magkaroon ng pagkakasala. Yeah. Girl talk. Agree kayo doon na when you watch pornographic film or anything na materials, nagkakasala daw tayo. Nagkakaroon tayo ng Parang Temptation. nag-feed sa mind mo na pag-consume. okay. Is it true, boys? Especially sa guys, yan. True. And then, ang tendency nun, huwag na tayo bulahan. Lahat tayo nag-watch na ng pornography. No? Lahat tayo. Ikaw, Bon, lalo na ikaw. Joke lang. So, I mean, alam mo naman, di ba? Ngayon, kahit hindi ka nanonood na, when you go out in the open, di ba? Pag tinignan mo yung girl, same images na naglalaro. No? Napaka, ng utak mo. And I watched recently, nakasubscribe ako dun sa I Am Blessed Daily, sabi niya. In-explain nung babae yung impact ng isang girl na nakita ng isang guy, na halimbawa naka small, sabihin natin, ang ginawa niya example yung kanta na polka dot bikini, no? So, ang original, nasa tubig siya, no? She was afraid to come out of the water. Of the water or in the open, di ba? Kasi nga naka-bikini siya. Actually, yung swimsuit nung unang panahon pala, talagang sila, yung one piece siya. And then talagang walang kitang pusod. Dahil nahihiya yung mga kababaihan, they don't want to show anything sa kanila. At mag-provoke yung guy. Ngayon pala, and then pinag-aralan nila yung brain ng lalaki, how it works when kapag nakakakita siya ng mga ganon, no, ng mga masiselang part almost, no, ng babae, nagsa-shutdown yung reasoning. At ang tingin niya sa babae, object. It's not human anymore. Kaya nga yung sabi sa Bible, di ba, when you are in the point of temptation, especially sa opposite sex, ang advice ni Apostle Paul is to flee, to run. Because your reasoning is shut down. Kaya yun, scientifically proven nila, bakit daw hindi naman normally nagsa-shut down yung part of that brain, but when it comes na makakita siya ng ganong senaryo, yung reasoning niya, instead of human yung tingin niya sa babae, it become object. See? Parang there is no more reasoning na igalang niya yung nakikita niya na yun. So, ganun ang effect nung mga nakikita natin. Now, long dresses, long hair. Let's listen to the questionnaire.
Ano bang nasa mind mo nung i-question mo yan? Yung naglalaro sa mind. Unang-una, dun sa description na objectively and subjectively about holiness, kasi, kaya nasabi kong objectively, yung nakikita nating panlabas. Kasi lagi nating sinasabi na walang ibang nakakakilala sa sarili natin kung ano ang pamumuhay natin, kundi ang ating sarili. And other people cannot read our minds, cannot read our emotions, cannot read our feelings, kung anong nararamdaman natin o kung anong naiisip natin. That is subjectively. Pero objectively, we have to also consider na yung mga taong nakakasalamuha natin, mga taong nakapaligid sa atin, sila ang nakakabasa ng outward na pamumuhay natin. Kaya ang holiness, hindi mo masasabing sa isip ko, sa puso ko, I am holy. Yes, si Jesus Christ made me holy. But does it end there? Natatapos ba doon na, okay, I am holy. I am convinced that I am holy. The Lord Jesus sanctified me, separated me, set me apart already. 100%. I am cleansed already. But the fact is, how do people see us? Objectively. Objectively. Kaya ano ba ang holiness sa pananaw natin? Maybe sa point of view ko, wala naman akong nasasagasa ang mga tao. Hindi naman ako nagpo-porno. Hindi rin naman ako gumagawa ng malalaswa or ano. Hindi naman ako nagko-commit ng adultery o iba pang mga evil deeds. But how do people see me? Yun ang basa ko sa sarili ko. Pero kayo, anong tingin niyo sa, are you blessed? Kaya ang holiness, tumutukoy siya sa how do we, kasi even sa ating mga decision making, we should have consulted the Lord na, Lord, kabanalan ba ang ganitong gawa? Kabanalan ba ang ganitong decision? Or am I offending you, Lord? Am I na-offend ba ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Minsan, iniisip natin, naku, nakaka-offend sa kapatid ang ganito. Pero first and foremost, is it offensive to the Lord? Na-offend ba natin? Are we aware of that? Are we that have that consciousness in mind na baka na-offend ko si Lord sa ganitong gawa ko? I am not made for this. God did not made me for this kind of evil things or evil thoughts. No? Hindi ganito ang plano ng Panginoon sa akin. I am delivered, sanctified, separated, hindi sa ganitong pamumuhay. So, ang kasi ang holiness, hindi siya nagtatapos doon na pinabanal ka ng Panginoon, binanal ka ng Diyos, kundi continuous kasi ang pamumuhay. So, in your heart, ganun ka, but how about our outward na pamumuhay? Pwede ba natin sabihin na let God judge you on your holiness based dun sa binigay niya. And let people judge you on the holiness that you are going to show. Kumbaga parang i-manifest mo. Kasi, yes, when God judge you, when it comes to holiness, you are holy in Christ. Yun ang sinasabi ni Ate Susan. What about other people? You cannot put yourself as a judge na ikaw ay holy in the eyes of people because hindi ikaw ang judge noon eh. Let other people say kung ikaw ay holy o hindi. Tsaka hindi kasi judgment yun. Hindi natin may tutuloy na ginajudge mo naman ako. Describe. Oo. Pwede natin sabihin, parang hindi masyadong harsh. Hindi na naman ako ganyan, Okay. Hindi siguro ako ganun. Parang di ba? Kasi pag binati ka ng halimbawa kakilala, ba't ka naman ganyan? Hindi ako ganun, ha? Para sa akin, hindi ako. Yung ganun tayo ka-offensive, Pero yun nga, ano bang nakikita ng tao sa atin? No? Kumbaga, ma-evaluate natin ang pagkatao natin, ang sarili natin, hindi lamang sa aspeto ng salita ng Panginoon. Unang-una yun ang basihan natin is the Word of God. Yun ang magiging basihan natin, paano natin basahin ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And other than that is the people around us. Kasi we are living in this world. Hindi tayo separado, nandito tayo sa mundong ito. Malaking connection ba yung fear natin sa Panginoon, yung reverence natin sa Panginoon when it comes to living a holy life? May effect ba yun? Yung degree nung ating paggalang sa Diyos, may may impact ba yun sa pagiging
yung pamumuhay natin daily, malaki. Like what? Halimbawa, for example. Siguro sir yung sa akin yung parang, di ba, holy na nga tayo, pinapalan na tayo ng Panginoon. Ngayon tayo, may ginagawa tayo minsan na ngayon sa akin minsan na ini-evaluate yung sarili ko. Okay. Holy na ako, bakit ko ginagawa itong bagay na ito? Na alam kong mali. Okay. Pero ngayon, nung ginagawa ko doon, nagagawa ko yung pagka nakakiless ko ng mali yun, tapos may holy ako dahil sa Panginoon. Gagawin ko doon, hingi ako ng sa Panginoon. Ay, Panginoon, tulungan mo ako paano ko mapaglabanan yung mga bagay na yun na para hindi ko na magawa, na alam kong hindi dapat gawin. Kasi bilang isang holy nga, dapat, kasi hindi mo kasi kakayanin ng sarili mo, kailangan mo talagang tulong ng Panginoon kung paano mo kung may dinidesire ka na mabago sa pagkatao mo, kailangan ng tulong ng Panginoon, hindi yung sa sarili mo lang mahirap. Agree tayo doon? Agree ba tayo doon? Si Rosie, meron. Saka po halimbawa po, may instances po na minsan, yung parang gusto nating magsinungaling. Ngayon. Okay. Minsan po, para po masave yung sarili mo, minsan wala namang pong white lies kasi lahat po ng kasinungaling. Kakamag-anak yan. Nagsinungaling ka. Right. So minsan po, pagka po halimbawa po may nasabi kang nagsinungaling ka, minsan talaga pakiramdam mo, pagka po talagang, syempre huli na po tayo, talagang mararamdaman mo na nagkasala ka kasi nagsinungaling ka. Previously po, pag nagsisinungaling ka, parang wala lang. Pero ngayon po, Siguro parang sinasabi ni Rose, yung parang against sa nature mo as holy na gawin niya naman. gawin. Okay. Maganda pag gano'n, meron kang radar. Opo. Ibig sabihin hindi ka manhid, no? Or nakakaramdam ka na you are a new creature na, and then when you do something like that na, yun nga, pagsisinungaling, nag-a-alarm yung mo, parang nagbabibrate na, oops, parang hindi compatible sa nature mo, sa DNA mo, yung kills na May gano'n. follow-up question ako doon sa Kay Rose, sinungaling. Hindi, doon sa sinabi ni Rose na nafe-feel niya na parang dati wala lang ngayon. So, tama bang katuwiran yung sinabi na the spirit is willing naman, but the body is weak? Kasi minsan, yan ang nagiging Scapegoat. scape ng marami. Willing naman ako I'm willing. But the spirit Yeah, is weak. No. The spirit is willing. How would you... The flesh is weak, parang gano'n. Oh, Okay. paano natin yun? Ano ang tamang application Anong doon? tamang application doon? Bakit nagiging weak ang flesh, ang strong ang spirit? What do you think? Paano nagiging strong ang flesh? Nag-iisip si Wendell, At paano nagiging weak ang spirit? Paano nananaig ang Flesh. ang flesh? Kasi may kadalasan na may misuse or misunderstood yung text na yun, yung verse na yun. Ginagamit nila. At ginagamit saka yung mga nila, salitang kami tao lang. Tao lang. Actually, mayroong sinulat si Pablo, you are no longer a mere person. Hindi na kayo basta tao lang. You have a divine nature, partaker tayo ng divine nature of God. Sabi ni Peter yan, so 1 Peter chapter 1 verse 2, I believe. Sabi niya, we are partaker of the divine nature of God. You are divine now. 1/3 of you a fully God-like. Yun yung new creation spirit natin Yun yung naging new creature tayo. Yung spirit natin is 100% holy. Yun, no? Kapag yun ang nanaig, kapag yun ang pinaniniwa, kumbaga parang yun yung tinayuan mo, yung real identity mo, then your flesh, your soul, and your body will susunod siya, kumbaga. So, agree kayo na long dresses? With regards sa clothing, yung wearing clothing, kasama pa dyan, makeup, ornaments, Earrings, mga ornaments and all that, depende kasi. Diba, may okasyon, kasalan, no? So, hindi ron nasusukat yung holiness. hindi. Sabi ni Julie kanina, modesty.